With their laptops, just sitting using it as their personal office. I would hate that. Hey! I would hate that. Somebody just doing their homework right there. Yeah. There's a big queue. I was thinking about getting a matcha frappuccino in there, but a big queue. Yeah, I would hate to have a business where just people come and just use it as their personal office. Use your Wi-Fi, your electricity, buy like one coffee. So I don't understand why they let people do that, and I don't understand why people want to do that either. Guys, makikisaw-saw lang ako dito sa issue ng Starbucks na to, no? Kasi mukhang hot na hot to ngayon. So anyway, ang comment ko lang dito, madami kasi na-trigger dito sa post ni Dale Phillips na to, no? Yung comment niya na ba't daw sa Pilipinas yung mga tao nag-aaral sa Starbucks. Actually, sa totoo lang, wag po kayong magalit sa kanya. Kasi sa totoo lang po, dito lang po talaga sa Pilipinas nangyayari yan. Sa ibang bansa po, hindi talaga nangyayari yung ganyang klaseng ugali na sa Starbucks, uupuan mo yung isang table ng oras-oras, no? Napakahabang oras. Sa ibang bansa po, lalo na sa Europe, kasi sa Europe actually, sa mga hindi nakakaalam, sa Europe po, maraming mga restaurants na limited seating, ika nga. Ano ibig sabihin? Hindi po kalakihan ang mga restaurants sa mga coffee shops. Ngayon po, may tinatawag tayong common courtesy. Ano po ang common courtesy na tinatawag? Pag po ang isang lugar, isang establishmento, lalo na mga coffee shop o kaya restaurants, na limited seating lamang po, ibig sabihin na puno na. Ibig sabihin po, pag kayo ay tapos na, pagbigyan nyo naman po yung ibang makaupo naman. Ibig sabihin, pag tapos na po kayo, huwag na kayong tumambay dyan. No? Ang Starbucks po sa Pilipinas, kahit sa ang branch na Starbucks ay pumunta, ang hirap pong makaupo. Bakit? Yung mga bagong customer na papasok, wala na uupuan. Kasi lahat ng upuan, abay, may reserve na, may mga laptop na. May mga cellphone na naka-reserve na sa upuan. Tapos, yung mga nakaupo doon, 3 oras, 4 na oras, bibili lang naman sila ng isang drink, no? Tapos, uupuan nila ng ganun. Granted, inaalaw po siya ng Starbucks. Yes, inaalaw po siya ng Starbucks, hindi siya binabawal, so hindi siya bawal. So, pwede mo siya talagang gawin. Pero po, ang common courtesy na tinatawag, kahit hindi po bawal, wag po natin sanang gawain. Ngayon, lahat po tayo siguro medyo may konting guilt dyan sa nangyari. Ako, guilty rin ako niyan. Pero ang ginagawa ko, kasi po, yun nga po, na witness ko sa ibang bansa, yung common courtesy na tinatawag, ang ginagawa ko, kunyari, kasi ako, lalo na, matanda na ako. Hindi ako sa itong generation na nag-aaral sa Starbucks, wala na ako dyan. Hindi po kami nagla-laptop doon, nag-aaral kami. Ang aral po namin, basa sa library, research, kung saan man, wala pang Google kami noong araw. So kami po, hindi kami nasanay sa ganyang attitude. Pero ngayon, ang ginagawa ko, pag nagmumall kami mag-anak, yung mga anak ko, nag-iikot, nagsha-shopping sa mall, ako, tumatambay sa Starbucks. Nanonood ako ng Netflix o ng Disney Plus. Pero ang ginagawa ko, para naman hindi naman nakakahiya yung ginagawa kong pag-upo doon, tinatangkili ko naman po yung mga produkto nila. Hindi yung isang drink lang, 3 oras mong uupuan yung table. So malamang, ang ginagawa ko, drinks, kain. Tapos ginagawa na yung stopping point ng mag-anak. Kunyari, yung mga anak ko pagkatapos na nilang umikot sa mall, balik sila ng Starbucks, punta sila sa akin, order sila pagkain, alis na naman sila, may iwan na naman ako, order na naman ako. So in short, yung time ko po doon sa upuan ko, kahit pa paano, nababayaran ko yung time ko na yun. So yun po ang ginagawa ko. Sa iba, hindi ko na po alam, mahirap mag-comment kasi cultural yan. Naging cultural po ng Starbucks Philippines, yung ganyang nag-aaral sa loob ng Starbucks. Kaya tama, kaya mali, hindi ko na alam kasi nga cultural yan. So, pero sa akin, always observe common courtesy. Yun lang po.